sige, develop natin yung talent mo, ganito gawin natin. No. Kasi we want you na kung ano yung nasa sa loob ninyo, mailabas ninyo. Kasi bilang kabataan, di ba? Hindi tayo pinaniniwalaan, ay ano lang yan, bata, wala pang alam yan, ganito, ganyan, ganyan. Lalo naman sa generation natin ngayon na parang mas nangingialam at may pakialam ng mga kabataan. So, ayun, ang topic namin ngayon ay about sa radio program flow and content. So, lahat ng mga natutunan nyo kanina, like script writing, news script, news sourcing, interviewing, at broadcast ethics, ay ilalagay na natin siya into radio program. Di ba, natutunan nyo na yung, hindi ko sinasabing basics, ito yung mga requirements into radio broadcasting. Pero ano ang gagawin nyo mismo kapag nakaupo na kayo sa isang radio show at kung paano ba tatakbo ang isang radio show? Okay. So, ayun, how to prepare for your show. So, in radio, preparation is everything. Why? Yan, kasi unang-una, hindi po porket radio host ka, hindi porket radio jock ka, katulad naman napapakinggan natin sa FM, ay hindi na rin sila nagpre-prepare. Nakakausap ko nga yung iba nating mga DJ na rin sa FM, like Mon Viajero, si ano na siya ngayon, Rico Romantico na siya ng MOR. Nagsusulat talaga siya ng script every day. At pinapakita niya talaga yun sa akin. Yung iba naman, si DJ Barbie ng IFM yata, ay nagsusulat lang ng tawag doon, ng bullet point. So, ang daming techniques at ang daming different ways how to be prepared. Unang-una, in radio nga, preparation is everything. Hindi naman kasi dati kailangan na puro ad-lib lang. Kasi unang-una, as a radio host, it's our responsibility na kung ano yung sinasabi natin ay credible. At paano ka magiging credible kung yung mga facts or yung mga bagay na sinasabi mo on air ay hindi naman makatotohanan? Una-una, ang pagiging isang radio jock or pagiging isang radio host, lalo na sa mga youth-oriented program, ay hindi nasasabing para sa'yo. Lagi, pag naging radio host ka, hindi ikaw ang bida. Ang laging bida, Mars, yung mga listeners mo. At syempre, yung mga market mo, which is, lalo na sa ginagawa nating mga programs at gagawin natin, ay ang mga kabataan. Ayan. So, in short, kailangan ng firm structure sa paggawa ng program. Hindi lang siya basta-basta. Hindi pwede, ay trip ko magandang topic. Kasi wala, trip ko lang. May example natin yung Radio Kabataan. Basically, ano ba ang Radio Kabataan? As you can see, at saka syempre sa title naman, it's a radio show for the youth. Unang question na naririnig namin, may nakikinig pa ba? Meron pa rin po. And that is our goal, to bring the youth back to AM stations. And ano bang kaibahan ng isang AM station having an FM type of broadcast? Parang ang saya, ang pangkabataan niya talaga. And of course, yun nga, in idea development, dun sa unang part natin, makeshift list of upcoming show dates, yun na. Ito na yung papasok, yung mga gagawin natin. Ayan. So, dito sa idea development, we should focus on, first, ano yung mga kailangan mong i-take consider sa pagbuo mo ng program mo, ano yung idea na napapaloob dun sa program mo. First, kailangan mong maging resourceful. Magbasa ka ng newspapers like that and explore the internet. Diba? Ang advantage ng technology, hindi natin dapat inaabuso. Ginagawa natin siyang advantage. Diba? Sa panahon kasi natin ngayon, naaabuso siya. So we don't know how to use the internet properly. So doon tayo mag-focus. So ako kasi siguro dito, local and national newspapers to see what is topical at the moment or for important events coming up like the local elections. So yun, doon tayo mag-focus sa mga, ano nga ba yung mga significant events na pwede, na kung saan alam natin na yung mga listeners natin makakarinig. Mahuhook din. Yes.